Everyone! It's me, Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito guys, pag-uusapan po natin, pwede bang maging beneficiary mo sa SSS ang iyong kapatid? So meron po tayong comment na sasagutin. Galing po kay Ma'am Mercedita Santuyo. Sabi niya, "Good day po ma'am. Kung namatay ang asawa at magulang ng SSS member, pwede ba ang kapatid na above 50 years old ang successor?" Okay, attention sa ating mga SSS members dyan. Meron po tayong tinatawag na order of beneficiaries kay SSS. Number 1, primary beneficiary. So ito po yung spouse mo and your children below 21 years old. And the absence of primary beneficiary, magpuproceed po si SSS sa secondary beneficiary, which is ang iyong parents. Ngayon, pag sabihin mo wala kang primary kasi single ka at wala kang anak, tapos wala ka na ring parents, no? So magpo-proceed naman ngayon si SSS sa designated beneficiaries mo. So itong sa designated po, ito po yung nakalagay mo na list ng beneficiary mo sa iyong E1 or kaya E4. So yung E1, yan yung first time natin kukuha ng SSS guys. Diba naglalagay na tayo doon, sino yung mga dependents natin, beneficiaries. Okay? Ang E4 naman, yan po yung pag nag-update ka ng beneficiaries mo kay SSS. So, dito po sila magbe-base. So, yung tanong mo po, ma'am, na yung kapatid mo na over 21 years old na, di ba? So, pwede mo siyang ilagay sa designated beneficiary mo. Kasi wala ka ng primary, wala ka ring secondary. So, dito na si SSS magbe-base sa designated. But you have to make sure po, mag-update ka po sa SSS, ha? Para may E4 ka and i-make sure mo rin na magtabi ka ng copy mo ng iyong E4 para sa mga documents ka na nakatabi para pag nawala ka po, hindi po mahirapan yung kapatid mong mag-claim sa SSS. Okay? So ngayon, kapag wala ka namang designated beneficiaries, dito na po magpuproceed si SSS sa legal heirs. So sino ba tong sa legal heirs? Ito na yung family tree guys. So dito na po papasok dito na mag-ooperate yung civil code. No, ano na to, medyo pahirapan na to kasi kailangan talaga itong i-investigate ni SSS kung sino ba ang karapat-dapat mong maging tagapagmana or makakakuha ng benefits mo sa SSS. So yung sa kapatid mo ma'am, sa nag-comment, malalagay mo lang siya sa designated. Kasi kung wala kang primary, ang sunod kasing titingnan niya ni SSS, yung parents mo po kung buhay pa, sila yung makaklaim. Pero kung wala ka ng parents, dito na magpo-proceed sa designated kung saan nandun po ang pangalan ng iyong kapatid na above 21 years old na. And remind ko na rin kayo guys, bawat documents niyo po, dapat magtabi kayo katulad ng anong documents. Let's say for example, namatay na yung parents mo, you have to make sure na magtabi ka ng copy ng death certificate. Kasi kapag mag-claim na yan si designated guys, hahanapan siya ng death certificate ng parents niya. Kung totoo bang patay na yung parents mo. Okay, so dapat tinatabi niyo po ang death certificate ng parents niyo. Alright, so SSS members, sana po ay malinaw po sa inyo ang aking explanation with regards po sa orders of beneficiaries kay SSS. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.